Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, pag-usapan ho natin itong si Mr. Epektibo. Oo, epektibo raw siya sa Senado. Ewan ko, bakit niya nasabi yan? Nawawala yata sa sarili o nalilipasan ng gutom. Walang iba kundi si Philip Salvador, mga kababayan. Palakpakan natin. Palakpakan natin gamit ang paa. Alam niyo naman mga kababayan, itong kanilang pinuno, itong kanilang puon na si Digong, si former President Rodrigo Roa Duterte. Yung dati ho nating presidente ng Pilipinas. Naging presidente ho natin sa kasamaang palad. Nando doon na ho siya dahig, Netherlands ICC. Inaresto ho noong Marso 11 at inaresto ho ng PNP si IDG sa pangunaho ni General Torre. At may mga kasama mga taga-Interpol. Bit ang warrant ng ICC. Ando doon na si Digong. Alam naman natin, kasalukuyan ho ngayon ng halalan nung nakaraang buwan pa ang Senado. Ang mga senador. Sila ho kasi ang unang-unang binibigyan ho ng pagkakataon ng COMELEC na sila ang pinakamatagal na po pwedeng mangampanya sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao kasi national yan eh. Hindi katulad ng mga local. Ngayon lang nagsimula, nung isang araw lang kasi malit lang naman ang kanilang distrito. Hindi katulad ng national, Luzon, Visayas, Mindanao, kaya silang pinakamatagal na nangangampanya sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Alam naman natin nung nakaraan pa, bago mahuli si Digong, nagsisimula na ho silang mangampanya sa iba't ibang lugar. Kahit kakaunti lang ang pumupunta. Ngayon, itong mga bataan ni Digong, abay, kanya-kanya na. Kanya-kanya ng diskarte. Lundaga na. Kumbaga, kanya-kanya ng sip-sip dito, dikit doon. Nakakapagtaka nga porkit nawala si Digong. Hindi na nagsama-sama yung miyembro ng PDP. Wala na, no? Sabi na nga ba itong grupo ng DDS parang isang ano lang ito. Parang isang tulay lang ito na marami ng crack, marami ng sira, marami ng bitak. Na si Digong na lang ho ang nagmimistulang pandikit doon sa tulay na yon. Kapag nawala na si Digong, baksak ang tulay na yan. Baksak na yan, talo na yan sa iba't ibang partido. Kita nyo ngayon si Digong nasa dahig. Nakapiit doon sa ICC. Wala nang tumata yung pinakamatibay dyan sa PDP. Ayan, talo na sila. Kanya-kanyang takbo rito, takbo ron. Kanya-kanyang kampanya na. Alam naman natin mga kababayan. Especially ang pinakamahina dyan si Philip. Ito naman si Philip. Kahit saan naman dumikit ito, wala naman ito. Although papalakpakan, dahil, kumbaga, para sa pakikipag-kooperasyon ng tao. Pero wala, hindi naman iboboto ito. May bumoto man ito, baka mag-anak niya lang. Mga kakaunting tao lang. Alam naman natin si Philip, sigurado, umaasa ito kay Digong. Para i-endorso siya ng i-endorso, mapakilala na mapakilala. Para iboto ng mga DD shit. Hindi naman sukat akalain ni Philip na mapuputol pala ang ganyan dahil si Digong ay maaaresto na sa kasalukuyang kanilang pangangampanya. Si Philip ngayon, alam nyo kung nasa saan? Naka, ando doon. Kay Isko. Alam mo, kahit tumitin niya kay Isko, di ka na mananalo. Baka kay Mayor Hanil ako nakapadumikit, baka manalo ka pa. Pero tingin ko hindi rin.
O, isabi rito, Mr. Epektibo sa Sampaloc. O, nakikiisa at sumali ang aktor sa senatorial candidate na si Philip Salvador sa proclamation rally ni Isko Moreno Dumagso at ng Yormes Choice ngayong gabi sa Sampaloc. Ibinida ni Salvador ang kanyang mga plataforma na makakapagbigay serbisyo sa mga Pilipino. Philip Salvador joins Isko Moreno Proclamation Rally. Sa Yormes Choice daw. Yormes Choice. Ang problema, hindi Manila's Choice. Nako. Nagsama yung pares matatalo. Nako sigurado mananalo dyan si Mayor Hanay Lacuna kasi nauuntog na Kung kailan lumalapit na yung butuhan tsaka nagigising sa katotohanan yung mga taga Manileño. Lalo na pag pinag-uusapan yung mga utang-utang na yan. Isipin mo according kay sa programa ng 2x2 kay Anthony Taberna tsaka dun sa partner niyang host basta yun na yun. Lahat ng napagbentahan ni Isko dyan sa Maynila noong kanyang term, lahat ng property ng Maynila umabot ng 65 billion. Meron pang inutang na 17 billion. So magkano na lahat yun? Although may dinala sa Maynila, nagtatanong lang ano kaya yon? Napunta kaya lahat sa tao yon? $65 billion na napagbentahan. Tapos meron pang 17 billion. Ano yun? Grabe lang. Saan napunta yung mga pera na yan? Ito meron pang video na kung saan ito si Philip wala na kasi si Digong himod siya ngayon kay Isko. Ano ba yan? Kay Isko naman sumiksi. Parang ano lang parang wala lang mapuntahan Philip. Parang nangyari dito kay Philip, parang nagpapaampon na kung kani-kanino. Pero walang epekto yan. Philip, sir. Tensya ka na Hindi nga makita yung pangalan mo sa survey, sir. Diyan ka pa sumama sa alanganin na rin. Isko Moreno. Ay, nako, Philip. Mga taga Maynila, alam nyo na, sa darating na butuhan, hayaan nyo na si Mayor Hanay Lacuna ipagpatuloy pa ang kanyang termino dahil hindi kayo iniwan. Bukod sa nabayaran na yung utang, nakapagpatayo pa ng iba't ibang programa, iba't ibang proyekto. Di ba? Hindi ka tulad ni Isko. Pagka-utang, bakit na? Magpe-president na. Sus, gata yun. Parang, anong nangyari? Parang itong mga tuta. Sorry. Parang nangyari itong mga tao ni Digong sa PDP. Kanya-kanyang takbo na. Kanya-kanyang diskarte na ang puti. Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Alam po tayo samantala ang inyong lingkod, host Chris Ulo. Lagi natin tatandaan, don't follow the majority. Follow the right way. Maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita po tayo ulit. Bye-bye po.